Ang pagtatapos ng kwento. Agad dinala sa ospital si Mr. Arellano, ngunit wala itong tama. Nawalan lang ng malay dahil sa gulat at bahagyang panghihina. Dahil sa wala ring halos kain mula nang dukutin ito ni Dale. Sa ngayon ay nagpapahinga na lang habang hinihintay ang nakatagdang araw ng kasal ni Ann at Marcus. Dinala rin sa ospital ang sugatang si Dale upang malapatan ng gamot. Nagtamo ito ng tama ng bala sa braso at paa mula sa lalaking nakaitim na nag-iwan ng malaking palaisipan kung sino. Malakas ang kutob ni Marcus na ang taong yun at ang nakita niya noon sa birthday ng kanyang ama ay iisa. Lumipas ang 2 araw, muling binalik sa kulungan si Dale. Hindi na ito makausap ng maayos. Mukhang tinakasan na ng bait. May problema ba, mahal? Tanong ni Ann buhat sa likuran ni Marcus. Nothing, mahal. Naalala ko lang yung nagligtas sa inyo na lalaki. Sino kaya siya? Tugon ni Marcus nang humarap sa nobya. Mahal, huwag mo nang isipin mo ng bagay na yun. Halika na. Late na tayo sa prenuptial pictorial natin. Saad ni Ann na lumapit kay Marcus at kumapit sa braso nito. Excited ka na talagang madiligan. Biro ni Marcus habang palabas sila ng kwarto. Matamis na ngiti na lang ang sinagot ni Ann. Kung dati ay may kaunting pag-alinlangan na magpakasal sa binata. Ngayon ay kulang na lang hilain ng araw para maikasal sila. Mabilis ang paglipas ng mga araw. Naway mamuhay kayo ayon sa inyong sinumpaan. I now pronounce you as husband and wife. Mr. Groom, you may now kiss the bride. Puno ng kagalakang anunsyo ng pari. Itinaas naman agad ni Marcus ang belo ni Ann at walang pag-alinlangang hinalikan sa noo at sa labi. Ann deserves all the respect. Iniharap siya ni Marcus ng buo sa dambana. Nagpalakpakan ang mga saksi sa pag-iisang dibdib ng dalawa. Ngayon ay kasal na ang isang Montecristo. Sino kaya ang susunod sa 13 pang magkakapatid? At habang abala pa ang lahat sa pagbati sa mga bagong kasal, ay kanina pa titig na titig si Grayson sa babaeng ipakakasal dito. Sino ka nga ba? Katanungan na nabuo sa isip ng binata. Nag-iwas lamang ito ng tingin nang tawagin ang lahat para sa photoshoot. It was one of the best night wedding Charles Beach, which was held in Tagaytay. Tama, ginanap ang wedding ceremony sa mismong chapel ng resort at ang kasiyahan at selebrasyon ay sa resort rin. The newlyweds are dancing under the light of 1,000 stars romantically. Are you happy? Tanong ni Marcus habang mahigpit na hawak sa baywang ang asawa. I'm the happiest woman on universe at this time. Tugon ni Ann, saka pinilig ang ulo sa dibdib ni Marcus as the serenade music goes by. Thank you, God, for creating this beautiful bride in front of me. Usal ni Marcus habang isinasayaw si Ann sa malamyos na musika. Thank you for everything, mahal. Matamis na sambit ni Ann. I love you so much, Mrs. Marcus Montecristo. And I will spend my lifetime loving you. Tugon ni Marcus na talaga naman nagniningning ang mga mata sa ligaya. Ginaya mo lang yung sa kantay eh. Nakangiting turan ni Anne. Do you want me to prove it? Makahulugang turan ni Marcus. Yes, but how? Later. Bulong nito. Patuloy sila sa bulungan hanggang sa natapos ang musika. Bumalik silang mag-asawa sa gazebo na pinasadya para sa kanila. Lumipas ang ilang oras. Malalim na ang gabi, ngunit marami pa rin ang nagsasayawan. Mahal, tara na. Yaya ni Marcus. Saan? I could not help it anymore. Bulong nito. Marcus, may mga bisita pa oh.
Alam na nila yun. Bahala na muna sila sa mga bisita. Gusto na kitang masolo. Atat na tura ni Marcus. Pero baka hanapin tayo, nakakahiya naman. Okay lang yun. Sige na, tingnan mo. Hawakan mo. Saad ni Marcus, saka kinuha ang kamay ng asawa at dinala sa harapan nito. Nakapanian ang bumubukol na bagay doon, ngunit agad niyang binawi ang kamay na nakapatong dahil baka may makakita. Mahal, baka dito na kita hubaran, biro ni Marcus maya-maya. Wala nang nagawa si Anne kundi ang sumama sa asawa. Pumuslit na sila. Malalim na nga naman ang gabi. Nang bahagya ng nakalayo ay binuhat ni Marcus si Anne at dinala sa cottage na sadyang para sa kanila. Pagpasok pa lang ay sinipasib na ng halik ni Marcus ang kanyang asawa. Wala nang pagtutol mula kay Anne dahil ginantihan na rin niya ang mga halik ng asawa. She knew the excitement of him as she was waiting for this for so long. Alam niya kung gaano ito nagtiis at nagpigil na wag siyang galawin. And now, the long wait is over. Pwede na nitong gawin ang anumang naisin sa kanya as they are now married. While kissing, Marcus starts to undress his wife. Kulang na lang punitin nito ang suot ni Anne. Ganun ito kasabik na tuluyang maangkin ang babae. Walang nakapansin sa pag-alis nila dahil lahat ay busy sa pagsasaya. Pagkatapos ng sayawan ay nagkantahan na rin sila at talagang sinusulit nila ang gabi. Habang ang mga tinakasang bisita ay nagsasaya, patuloy naman ang palitan ng mga bagong kasal ng halik sa loob ng cottage. Marcus takes his wife on the top of the bed, kapwa na walang saplot sa katawan, at sinimulan ng paliguan ni Marcus ng halik si Anne. Sa noo, pababa sa labi, towards her chest. He really claims Anne's whole being. Pagkatapos mag-alasanggol sa dibdib ng babae, ay dumausdos pababa ang labi ni Marcus. Dinaanan ng dila nito ang pusod ng asawa, bago nagtuloy sa bukana ng langit. He's been eagerly wanting this to her. Ang ipalasab dito ang mga sangkap na magpapasarap sa luto ng langit. He gently slurped it first. Naramdaman nito ang pagsinghap ni Anne, kaya lalo pang ginanahang gawin ang nais. Muli nitong pinadaan ang dila sa nakabukang tahong na bahagya ng naglalaway. At pagkatapos ay tinarak ang pinatigas at pinatulis na dila as he wants to make sure na mararamdaman yun ni Anne habang kumakalikot sa loob. Maya-maya ay hindi na alam ni Anne kung saan kakapit dahil sa mga ginagawa ni Marcus. Napapapikit, napapakagat labi, at mayat-mayang nasasabunutan ng asawa. Marcus really making her crazy, katulad ng tinura nito noon. Ganun pala, kapag sobrang nasisiyahan ang katawan, kusa ka na lang mag-iingay. Makalipas ang mahabang minutong pagsipsip at pagpapadulas sa mamula-mulang gumamela, ay muling gumapang patias ang labi ni Marcus hanggang sa muling natagpuan ang labi ng asawa. Maya-maya ay hindi na paghandaan ni Marcus ang galaw ni Anne, kaya napatihaya ito sa kama at agad dinaganan. Hinalikan habang ang kamay niya ay nakahawak sa handa na sanang sumalakay na manok na pink. At pinepet iyon ng pataas pababa. Makalipas ang ilang sandali, ay pinaliguan din niya si Marcus ng halik, the way he exactly does to her. Hanggang sa nakarating sa dago pa roon, kung saan nakatayo ang pink na manok at walang patumpik-tumpik na kinain. Napapikit si Marcus at napaungol. Unang subo pa lang ni Anne. Ramdam nito ang init ng bibig ng asawa. Hanggang sa paulit-ulit na ang ginagawa nito at talagang palaban din ang galawan. Kaya hindi na napigilan pang mapamura sa sarap.
Hindi nito lubos akalain na gagawin ng babae ang bagay na yun, gayong hindi naman lingid sa kaalaman nito that he is her first boyfriend. Sinipsip ni Anne ang kahabaan ng asawa na siyang naging dahilan upang muling mapamura. Kung ganito ito kasarap kumain, paano pa kaya kapag naging isa na ang mga katawan nila? Hindi na nakatiis pa si Marcus, kaya ito na mismo ang naglayo sa sarili mula sa bibig ni Anne. Dahil naramdaman nitong malapit nang sumaboy ang katas ng kalikasan at ayaw na masayang iyon dahil ang nais nito ay sa loob ng babae idilig ang unang ulan ng kanyang pag-ibig. Anne prepare herself dahil alam na niya ang mga susunod na magaganap. Kusa na niyang pinaghiwalay ang kanyang mga binti at hintayin na lang ang manok na ipapasok ni Marcus. I know it will hurt you, so I'm sorry. Marcus whispered to her na sinabayan ng halik sa pisngi. Pagkatapos ay sa labi. Sa kabahagyang nag-angat ng katawan at hinawakan ang nangangalit ng dragon. I'm sorry, muling sambit nito. Go on, pabulong na sabi ni Anne. At sa pagkakataong iyon ay wala nang sinayang na sandali si Marcus. He makes it gentle. Paunti-unting hugot masok ang ginagawa nito hanggang sa muling dumulas ang lagusan papunta sa mundo ng mga tao. Subalit, gaano man siya kaingat, ay alam nitong masasaktan pa rin ang babae. Hindi naging sapat ang daliri upang lumuwang iyon dahil walang sinabi ang taba at laki ng dragon nito sa kahit dalawang daliri pa. Pumuelo si Marcus. Pagkatapos ay itinusok saka itinarak ng sagad ang nangangalit na dragon. Napapikit si Anne nang maramdaman ang kirot na nananalaytay sa kanyang buong katawan na animoy malalagutan siya ng hininga. Napaluha siya dahil doon, ngunit ang bagay na yun din ang naging dahilan ng matamis na ngiti sa mga labi ni Marcus. Napakapit na lang si Anne sa buhok ni Marcus. After a few minutes, habang bumibilis ang galaw ni Marcus, ay unti-unti namang naglalaho ang sakit at napapalitan ng kakaibang sarap na pakiramdam. Marcus makes it faster, harder, and deeper. Nang alam nitong naka-adjust na si Anne sa bagong karanasan. Sumasabay na rin ang katawan ni Anne sa bawat galaw ng katawan ni Marcus. At pagkatapos ng ilang ulos, they both make it. Kapwa nila narating ang rurok ng kaligayahan at their first night as husband and wife. Sinagad-sagad pa ng lalaki hanggang sa kahuli-hulihang patak ng katas ng pag-ibig sa sagradong bulaklak na kay tagal na hinintay na maangkin. How would you feel? Pabulong na tanong ni Marcus habang yakap ang asawa at bahagya pang hinihingal. I'm good, sambit ni Anne. I love you today, tomorrow, till death do us part. Matamis na turan ni Marcus. I love you more than you ever know. Tugon naman ni Anne, and they sealed those words with a kiss. Sa loob ng gabing iyon ay talagang sinulit nilang magniig. Hanggang sa honeymoon ay walang ibang ginawa kundi ang paligayahin ang isa't isa. Walang pinatawad na araw si Marcus. He became addicted to his wife. Wow, sana all. 1 year later, Anne gave birth to their first wonderful gift from God. A baby girl. They named her Antoinette Micaela Arellano Montecristo. Lubos ang pasasalamat nila dahil sa kabila ng lahat ay sila pa rin sa huli. At sa pagdaan ng panahon ay naibigay ang kapatawaran sa mga taong naging dahilan ng pasakit sa kanilang buhay. Marami mang nagdaang babae sa buhay ko, pero sa lahat, ikaw ang bugok tanging minahal ko ng totoo. To the point
of willingness to sacrifice my life for you. I will give you everything I own. Even my life, if you want to. Madamdaming turan ni Marcos. Naniniwala na ako ngayon, sa likod ng isang gwapo at babaero na Montecristo, ay maaari pa rin magbago kung gugustuhin. Saad naman ni Anne na sinundan ng simpleng ngiti. Salamat at nagbago ka kahit hindi ko hiniling. Dugtong pa niya. Kumpleto na ang buhay ko dahil sa inyong mag-ina. You don't need to ask me to change. I was willing to do that for you. Because I want to prove that my intentions are for real. Turan ulit ni Marcos. He did not say that to fool his wife. He said them from the bottom of his heart. Ako na lang? Wala nang iba pa? Wala na. Kayo ang buhay ko. Tapos na ako sa pagiging playboy. And that's because of you. Mas masarap pala ang magmahal ng isa kaysa maramihan. Mas may enjoy ang buhay. Kaya, bilisan mo nang magpalakas para, alam mo na. May pabitin pa ang turan ni Marcos na sinundan ng kindat. Ikaw ha? Balik muna tayo sa dating gabi mahal, touching each other like the very first time. Pilyong turan ni Marcos. Alam mo mahal, ang sabi ng matatanda, kumuha ka raw ng dahon ng malunggay at ilagay sa likod ng pinto. Saad ni Anne. Ha? What for? Kunot noon na tanong ni Marcos. Gumiti si Anne. Kapag daw nalanta na ang lahat ng dahon, ay pwede na ulit maglaro ng apoy. Nakangiti niyang turan. Natawa siya sa sariling kapilyahan. What? Is that true? Oo. Kaya maghanap ka na ng malunggay. Kamayan na lang mahal. Masarap naman yun. Kawawa naman yung malunggay kung madadamay pa. Ani Marcos na natatawa rin sa kalokohang naiisip. Bahala ka. Matamis na ngumiti si Marcos. I love you. Turan nito pagkatapos. I love you too. Tugon naman ni Anne na sinundan ng nakakawala ng katinuang halikan. Ang isang tao, kung tunay ang pagmamahal, ay gagawin ng lahat para sa minamahal. Hindi na natin kailangan pang sabihin o pilitin na magbago para sa atin. Dahil ang tao na totoo ang intensyon ay kusang magbabago para sa minamahal. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mahal ko kayo.